May plus FC. 1.75 squared divided 6 divided. Tapos times 3 by 2.5. Okay, then, kung yung 1,000 dito ko na sa kapila ilagay. Okay, perfect. Okay na bahala guys. Pumili. Okay, number 47, kanina. Ito. Ayos ko na ito. Sorry. Okay, so kamusta guys? Bakit kaya sobrang baba nito? 21%. What happened for number 48? Pwede may kwento nyo kasi choices ng class yan. So meron ba yung mga napalabas na nasa choices tapos namali kayo? Or baka in-skip na lang kasi mukhang distributed yung sagot eh. What happened? Naubos na yung oras. Ayan, sige ba na bitin na? Hindi na umabot. So kulang ka, kulang sa tayo guys. So meaning ba nun yung 17 and below din? Ganun din siya. Or parang pumili lang kayo ng tanong. Tapos medyo nahuli nyo to. So again, we still want you to remind about the time management. Parang, kanina may nabasa din ata ko yung PM, sinusolve yung isang item ng 1 hour. So guys, hindi yun advisable. Pag 15 minutes niyo palabas, itawag mo na yun. Yung humanap kayo ng ibang problem na again, kailangan may masagot kayo. Hindi kayo pwede kumain 1 hour, 1 problem lang. Okay, so again ha, pilihan niyo, i-practice niyo na sa buong 25 situations, atakin niyo agad yung mga statics, yung mga shear ng beam, yung mga actually loaded. Diba dapat, kapag meron naman priority list, ano nga topic ba yung confident ako, yung unahin, kapag pinilisan niyo yan eh. Diba sa statics, ay, confident ako sa classes, o classes. Yung friction, medyo di ako niya, so saka yung ibang gitna. Kaya pag mga concurrent forces, yan, 3D, yan, number 1 priority. So may listahan kayo na kung ano yung priority na isolve nyo. Kasi doon kayo confident, doon kayo lagi tumatama, doon kayo parang kahit aluhin kayo, kahit bugahin kayo, di ba kayo sagutan. And sure, may list din naman kayo ng mga items parang iwasan nyo muna. Pero sabi din may list din ng iwasan list, hindi na papalitan ha. What I mean is, syempre, yun yung ihuhuli mo kumbaga. Kasi isa sa mga kailangan yung pagdadaan guys, the proper time management. Especially kung wala kayong relo, kung hindi iaalaw yung relo, di ba? So may ano pa kayo dun. Pagsubok kasi, yung time ano nyo, nakadepende sa proper kung kailan siya mag-update. Eh, parang mag-update siya 1 hour na lang. 1 hour left. Tapos yung video pa lang ako, di ba? Parang nakakapanik, nakakataranta. Okay? Bawal pa relo, yeah, for some. Hindi naman lahat nakakalaw ang relo, kaya again, kung ako kasi dapat nag-practice kayo, walang relo. Okay? Anyways, 49. Yan, 49. Ay, ano ba? Last stress na pala. So, pwede magpa-break. 20 minutes break lang ha, para hindi na gano'ng mabugitan. Sila na lang naman to, 9 na lang. Hindi naman nasali iba. Okay? Sige, okay, tapos dito, hindi natin 20 na lang. Balik. Para makainom naman ng water and para hindi ma-dehydrate. Kasi nga, dapat, medyo ano tayo guys, conditioning diba? Hindi tayo pwede magpa-stress ng tuloy-tuloy. Okay, sige. 20 minutes break lang. Kaya naman nagpa-break ako, ayaw nyo. Ano ba talaga? Lugo-lugo. Ay, ito minutes tayo. 20 minutes. 20 minutes lang naman, para for water break. Konting hinga. Yan, isang episode, pwede na. Okay, sige na. See you later. Ayan, so, pag din na nag-tweet. Ito pa ang quickie. Ayan, so, continue ko lang. Ayan, hopefully matapos na natin guys. By around 15 minutes. So, medyo bibilisan ko na lang yung mga iba. Pero kasi puro below 50% no? Kaya hindi tayo makaano rin. Proceed sa iba pa agad. Okay, sige, number 17 guys. Another, guys, actual tablet with concept. Kung kayo po yung madadali dito, si Madam ang duman sa inyo, okay? Pero po ay para lang yung strema. Pero yung mga terminologies na gamit, parang malastil. Pero kung tutusin guys, strength, combined strength lang yung number 17. Ayan, so check ko muna guys. So 49, 50, sobrang baba ng 37 doon. And 36, so mukhang hindi maganda yung record para sa item nito, no? So check natin, may nominal width tayo guys for x-axis. So sundin nyo lang yung instruction dyan. So 100 by 100 daw. And then, tubo lang yan guys. Tubo lang yan, syempre, ang halo section. No? Right, okay, so you have here 100 mm guys for the x-axis. Tapos 200 naman dito. So ang axis natin guys sabi natin naman. So, yun lang. And then voltage is 12. Pero may SXSY naman guys for the tubo lang. So, mukhang hindi natin magagamit yung voltage nyo. Hindi 49 na lang. So, which of the following is the region of direction of derivation? Okay, of the section about the y-axis guys. So, ano bang region of derivation natin? So, 49, hindi tayo mabot 50. Eh, ang region of derivation ay square root of I over the area. So, since about y, edi relative to y tayo guys. I over a. Tamachi. Ayan. O, ano pong IY natin? O, baliktad din, di ba? So, actually guys, pwede natin gamitin since given kasi S. So, atin pong, di ba? Ang formula for S, X, I, X over C. Ang formula naman for S, Y, I, Y over C. Pero guys, kapag sa X, ano ba yung C natin? Base dito guys, it is half ng alin? Ng 200 or ng 100? Ng 200, kasi yung outer fiber natin relative to X, di ba? So, half ng 200. How about dito naman sa Y natin? Ito naman yung distances ni guys, left and right, kalahati naman ng 100. Yan, so madali lang paggawa ng patibong kasi kapag baliktad nyo lang yan, posible na kayong mamalit. Di ba? So, IY guys, pag simplify natin, this will be SYC. So, SYC, divided by area. And kung nasabi ko guys, yung SY po natin, given naman, so 201,560. Yung C ko, tulad ng mga region, 100 over 2. Divided by the area, 670. 670 pala. So, yan po, CRY. Di ba for sure, nagkamali sa location ng extreme file ko, para duling, or I don't know what happened, nakagpalit. Okay, so 38.75. Siyempre, lalabas yun guys, kapag dami na ninyo. At mga praktiko, nakakaisip ko ng correct solution. So, meaning, pamatay nyo, sa susunod na may encounter na siya. I-50 naman, ano daw yung maximum tensile stress in the column given the following. Ito guys, melting moment, both axis natin ito. Okay, so ito ko muna, kakalmahan lang natin yung anong happening. Ano lang. Gusto ko daw ang TOB or wag na, no? Yan, sa visiting ng load ko yan guys, dito ko matatagpuan sa part na to. Dito ko na lang para perfect. Perfect value, perfect na. Yan, okay. And then, yung ating pong load P,
Matutuloy yun. Group P daw guys, ano siya, eccentric. Tapos nag-act down siya guys, 125 tsaka 75. So ang ating dimension ba 200 dito, tapos 100 naman dito. So yung kalahati nito, kung about x-axis tayo guys, malolocate ko siya 125, so nag-pass, kumahan dito siguro guys. So ito po yung 175, tsaka ito naman yung 75. 125 lang ba ito? Ito naman 75. So sa 3D guys, hindi nyo makita yan, nandito banda si Loki. Wala siya sa gitna, no? Eccentric po siya for both axis. Kapag kasi mo natin yan, dahil sa x and y, so x and y. So yung tutukoy dyan na, ito po yung 175, 125, 175. Okay, then meron din tayo dito guys, 75. Okay, so pwede nyo makalabas si mx at saka si my. Is P lang naman, di ba? Kung ang load ko po ay provided as 320, what will be the eccentricity para makuha kayo moment sa x guys? Hindi ba 125? Ayan, huwag nyo magpapalit yan, no? Again, perspective po ang kailangan nyo makita dyan. Kung anong axis mag-a-act. Once mapapalitan niyan, asahan nyo na po na may lalagkas. Okay na maling sagot. Yan yung 320 by 0.125 muna. 40 ba yun? 40 daw. 40 and 24. Kung lalagyan ko ng pointing system, okay, yung ating mga corners, yan, 1, 2, 3, 4. Alin sa points na yan guys, yung magpupunto sa atin ng maximum tensile stress base sa isa second direction ng moment. So, kung ito po yung load ko, ito yung mx ko, di ba? Tapos ito yung my. So sa tingin nyo guys, alin po, apat na points na yan, dapat nakafocus para ma-solve ito maximum tensile stress. Sa may point, 4, corner 4, correct. Kasi pagdating sa mx, na-tension itong dalawa. Pagdating sa my, itong dalawa na-tension. So imagine dalawang beses po, na-tension si point 4. So possible na nandiyan yung maximum natin, value per tension. Gawin na natin, don't forget, tatlo po ang stress ha. So ang actual po, force over the area, ilan yun? 320 by the area, 6710. Pasolve na muna ito, gawin ko ng Newton. Gilanius, i-action muna. So dalawa tayong flexure, fx, mx over sx, saka fy. My over s. So 47.69, anong behavior nito guys? Compression sa lahat ng points. No? So 1, 2, 3, 4. How about ito guys? So mx natin ay 14 million. And ang fx natin, nakasulat lang yan, 308,070. No, official na ba yung typo? Like may pangalan na? Yung makapila. Nando. Paliglaban nito kanina, si Nando. Nando. Very time. Nandurugas, lahat ng Nando mo. Wala bang ano dyan? Nandudodo. Nandudodo. 198.45 naman yung isa. Okay, this is megapascal. Ano ba? Yung MY natin guys, sulat ko muna. Ito yung bakit ko. So sa MY ko, you have 34 million. And take note, iba po yung ating SY ha, 201. Ayun. 119. 198. Ay, 119.07. So anong behavior pala nito guys? Di ba pag lecture yung hatiyan, compression tension? Sabi ko nga, yung MX kanina, ang compression dyan 1 and 2. Yung tension, 3 and 4. Dito naman guys, baka sa MY, yung 2 and 4 yung compression. And then si tension naman po si, 1 and 4. Ay, 120 pala yung compression. Yeah, okay? So to solve for the maximum tension stress, I will solve sigma 4. Okay? O lahat ng 4 guys, check nyo na yung behavior. Compression siya sa axial, so that is negative axial. Positive siya sa may flexure X, positive din siya sa flexure Y. So solve the bill. So ilan is sigma 4 to the maximum tensile stress sa corner. So dapat mapatunayan natin positive siya guys, kasi tension. Alright, so ilan? So for 50 guys, ayan, nababa ko 50. So 1.22, again this is the choices from Ambrax guys. Kung yung nakalabas kayo dyan, halimbawa, nakalimutan nyo to. Kasi ang nasa isip nyo, ay tension lang, baka tension lang. Di ba na, na-encounter na natin ito before, may ganito rin tayo same problem na kinolect na natin na dapat lahat ng load consider natin because yung action nag-exist yan together with the eccentricity. Okay? So pag tinanggal niyan, I think lalabas din natin ito eh. Ilan yan? 129 saka 119. Lalabas din yan eh, di ba? Okay, kailangan maging maingat, no? Pag-ikot kasi, hindi naman Ambrax, no? Nag-isip yung mga ganyang pagkakamali. Okay? Sige, last po, number 51. O 51, find the maximum load P, so this time nawawala na. Kaya ang eccentricity natin guys ay 150 naman. So gawin ko na ulit ito. Halos ito lang mangyayari. Ang e-buy ko na guys, this time nawawala po yung force P. Wala tayong makukompute na exact value. Kumbaga parang expression niya yung nangyayari sa atin dito guys. Pero ang eccentricity niya, binago niya rin. Kung talagang pasakit yung ating dito, biglang binago tayo sa dito. So ito allocated exactly ata, at the corner 2. Corner 2 node. Kasi ang distance natin, 100 siya sa x-axis, and then sa 50 naman siya sa my y. So 100 sa ating 200. Ito rin, 50. Yung load P po this time ay nawawala. Okay lang. Pero pa guys, tingnan nyo, yung formula natin, P pa rin. Pero this time, papagawin ko lang. Ito po ay P multiplied by 100. 2.1. Diba lang kung unit gusto nyo. And then naman P by 0.05. Okay, tapos pag ginawa ng expression guys, this will be 0.0 of P. 0.05 lang. Kapag sinasyon ko dito guys, wala tayo nito. Nito, saka nito. Pero okay lang. Yung behavior same pa rin ha. Kung ano yung nakakompress at na-detention, sila pa rin naman. Now, sabi dito guys, maximum compressive stress allowable. Anong point naman ang ating pong gagamitin? Dx or dy ang nakalagay. Depende eh. Dapat may figure. So, point 2 correct, no? Ang pinaka-nakakompress dyan.
Kasi kung susuriin natin yung compression, true compression, 0.2, yung nakakompress sa lahat. Okay, so sigma 2, correct. And they are all negative, no? Negative action, pressure X, okay? Ayan, we have here, sigma 2 as negative, limited lang sa gate 1 and 8. Then insert ko lang lahat to guys. Which is all. Ito tanggalin ko pala ha, kasi wala rin value eh. So, moral expression tayo. So guys, wala nang difference sa ginawa nating tubuso, di ba? Eh, nagkakaroon lang PTO, natin susunod na exact value. But the thing is, kita nyo naman, same pa rin naman ng flow, di ba? Hindi naman kakaiba yung nangyari. Okay, so kung kakapipis lang natin ito lahat. Yan. Negative yan. Kung negative naman sila lahat guys, pwede natin sila sa negative tayo nila. Minus ito. Yung kapit, hindi ko patay. Okay. Tapos ito. How much is your P here? This is automatically at kilonewtons na guys. Kasi galing yung tanong natin. 50 meter, 50 meter, 7 meter. 149.8. Okay, hey. Ayun lang. Let's proceed. Number 18. Smooth naman ba? Nag-gets ko naman ako. Combined stress yung concept natin doon. Okay. Number 18 guys, ayan. Mukhang nandun pa rin sa same range. May na pa rin ang 30%. Ito, madali lang guys. Direct sub to no? May diameter ka 3.5. May thickness ka na 6. Diba? May tank ka daw, 52 tank mother na 4 meters high. Masyado may pressure yun, diba? Okay, max area, mag-H, 9.81 by 4. Ito guys, pang internal pressure na din yung vessel nyo. So that if you're looking for the, tinatanong pala yung height, sorry. So, break ko na lang. Tinatanong pala yung height. Yung 4 pala guys, ano yan, height pa lang ng tanke. So, tinatanong, ano daw dapat yung height ng water para hindi natin na-achieve yung pinaka-allowable, or parang below the allowable tayo. So, allowable stress ko po is 5. Pag baking wall vessel guys, ano yung equivalent to allowable? So, PD over 2T or 4T? Allowable equal to the actual. Actual ko po ay PD over 2T, ito yung maximum. So if we try, that will be 5 equals to P, diameter 3.5 or 2 mm, 2T. Tama rin naman. P times P squared, ano yan? Mga manila guys. Dapat P plus Q. Okay, this is to P. Paano sa formula? 0.017. This is what you need. Ganun to, cancel. Ito, megapascal. Megapascal. Equivalent din saan? 17 megapascal. Pag-convert. So, pag ginawa nyo na ito guys, 17 equals to 9.81. That's ng water. Ano yun? 1.75,000. Okay, diba? Parang ano siya guys? Sakto lang, yung level of difficulty niya, diba? Parang nasa easy. Kung yan, nasa level ng siya. 53. Actually guys, actual din to. Sinano ko rin siya guys. Hindi na parang team mode na. So, actual problem is sorry. Hindi ko ano, kasi yung PD over 2 guys, ano natin na na-encounter sa sistema. Yung pressure na lang due to water, yun. Kasi maximum niya, di ba? Yung 53 po, the field tank is subjected sa internal pressure of 0.5. Hinahanap lang the allowable bursting force per unit length. Per unit length. Di ba ano natin sa cylinder guys, parang consider ng length dito, ganyan yung awa. Wala dito. Yan. So itong dalawang pinhold na kapila guys, yan yung nasa-tension, di ba? No, nasa-tension yan. Pero yung loob, ano nga lang yan sa loob guys? Yan yung subjected sa internal pressure. So you have P here. Nasa T ko lang P guys. Yung kanya, di ba? Okay, nagaling tayo sa formula guys. Allowable po. Allowable. Ang hinahanap ng equivalent force under internal pressure will cause bursting force. Okay, MFD yan guys, standard default. Diba, format natin ay force equal lang sa stress by the area. So ano po yung stress ko guys? Hindi ba yung internal pressure P? Yung tributary area ko nito, nasa loob lang tayo ng cylinder, is diameter tayo guys, multiplied by what? Times the height. Kaya lang, ang sabi sa problem, per unit length, so parang 1 meter split lang po. Ang kasi mahal yan eh, pwede naman kung mahaba yung tangke natin. Kailangan ganyan lang kasi. Diameter times 1 meter. So that's it. 0.5. Ang diameter natin, 3.5 meters times. Actually, consider lang tayo sa unit. Ang 0.5 megapascal guys is also 500 kilopascal, diba? So parang is matchy-matchy yung meter sa kabila. So that lang po si bursting force. And this is actually erroneous. Kasi wala sa choices eh. Pero ano sabihin niyo sagot? Hindi pa naman nag-PD over 2P. Mapapakita ko guys kung but here guys, this is 1750. Kilonewtons or newtons, anong unit yan? Ito kasi ay kilopascal eh. So pag dimension ng dalawang nakameter, kilonewtons yun. So tama no, naka-kilopascal na, sorry, kilonewtons yung kilo naman. Okay, but again, this is typo error lang. You can just imagine, ay baka nagkulang lang sa 0. Baka medyo nag-huling na rin siya. Alam nyo ano ko dyan? Ang hypothesis. Research. Ano to, dapat siguro yan, 0.05. Feeling ko lang ha. I got a feeling. Kasi yung pressure dito guys na solve kanina, nasa range niya, 0.017. Pamatch. So siguro yung range ng pressure doon sa loob ng tanke. Parang dun sa range net. Again, nasa titignan niyo po sa ano. So may actual copy. I think titignan pa to doon. Yan talaga yung choices. So if ever guys, na 0.05 to, what will be the formula? So this is 50 lang, kilopascal. So if it's after 50 here, so baka magiging 135. Okay, so we have, and before yun yung ano, okay. So 135 guys, kilonewton. Okay, yung ating kung papalitan dito ng 50 kilopascal.
Pero kaya lang, ang nailagay po ay 0.5. Nagkulang ng pindot sa 0. Pero kailangan kasi naman yung kalaki yung error, di ba? Parang kakabol. Kakabol. Okay, every time makapa. Hindi na kailangan i-report. Okay, positive ba daw? Nag-solve gamit PD over 2T. Hindi mo guys, baka nag-vision build successfully kayo. So, tingnan natin ha. Sabi niyo daw, ayan, choose news. PD over 2T. So, anong pressure niyo? 0.5. Megapascal, ganyan. Diameter 3.5. 2 by, anong thickness niya? 6. Ilan nalabas? Oh, alam ko pala yung ginamit. 14. Kasi ito ginamit guys, ang tawag dito, tangential stress. Another thing, naka-megapascal yan, hindi naman kilonewton. So, paano nyo naisagot yun? Pinabasa ko dito, PD over 2T daw solution, pero same lang. Paano sa naging same guys? Bali 14.5, malapit lang. Kamukha. Ayun, kamukha daw. 145, ganyan. Similar to 170. Mali. Ano guys, same daw. Paano nyo na pala sagot? Pinabasa lang ko guys. Baka lang meron kayong other, ano ha? But again, bursting force is simply the resultant force of the internal pressure. So you're just trying to convert it into resultant. 0.006 ang gamit. Parang 5.006. Itong 0.5 ko guys, gumamit ko ng diameter na 3.5. And then 2T, 2 times 6. Hindi naman lalabas. Even if 0.006, kung nasabi ninyo, ganun pa rin yung digit niya. Tama? Ayan, so base hypotenuse. Baka mali hypotenuse to base dyan ha, baka may iba pinapindot. Baka lang. Okay? Kasi guys, huwag nyo na pala yung N. Bursting force, actually dinerive din natin yan before. Kung mapapansin nyo guys, meron din tayo dito. So baka nag-vision pero successful ng iba na nagkataon lumabas sa calcularis na ganitong value. But the simple solution there is, again, by simple direct force na nasusolve lang ang resultant given yung pressure. Okay po? Hindi na tamat daw pero hindi na maalala kung paano nagawa. Sige, okay, 54. So 53 natin guys. Mababa, take yan. 54 medyo kumalag naman, so that's just limited to 12. Ano ba yung internal pressure? So guys, again, allowable to be graded to the maximum actual. And again, we're using PD over 2 guys. Kasi allowable natin ay ibigay naman. You have here, 12. Tapos you have your P, unknown, 3, 5, and then 2. So, di ba? Halos pamigay kong ano guys, number 54. Ito, naiiyak. Yun ang po si P. Ang internal pressure, matic 2T. Ang naman guys, pag nagde-design tayo, di ba we use the maximum. So, sa dalawang formula natin dyan, sino ba si maximum sa inyo guys? 2T o 40? Yun yung una kong tanong nag-start tayo sa equation 18. Ano ba mas malaki sa dalawang yan? Parate, 52 third. Okay? Yung dalawang T lang. Pag apat kasi na T, medyo may mahina lang. Just wishes. Ayaw ito, Lord. Again, 5 days. 5 days. Okay, 0.014 or 0.041. Okay, makasulti yung T-cell. Believe tayo guys. Okay? 0.041 megapascal. O, yun yung internal pressure T. Okay, baka susunod natin, tuwikot lang doon sa pero base sa poll, no? Or base sa item analysis, mababatch sheet. Okay, sige, next tayo. Ayan ang makarami. O, lumalabas din po sa boards guys ang dynamics. Pero, okay lang kasi ang concept behind dynamics is similar lang with physics. So, hindi natin sinama yung dynamics sa PSAT, covered naman siya sa physics. And same approach naman yung gagawin natin. No? So, recently may mga binibigay si ma'am ng dynamics, pero more on na lang naman consideration sa buong exam niya. I'm not sure kung naiintindihan ba, meron ba siyang nabigay, may baka minalala kayo dyan guys, na medyo awake or parang malak physics ang datingan, mga about Newton's law, about sa circular motion, or anything. Okay, so equation 88, ano yung try natin? So, base sa ating poll, we have 55, tension in the cord. 51%, 48, uy, ano 57? Masyadong mababa, pangatlo. Okay na no? Majority na tayo dalawa, pero biglang naman din sa 57. Kaya, so nakaka-excite paano kaya sagutan si 57. So, try muna natin. Sa pendulum, weighs 600 newtons. Mali naman nagilang ang highlight. Mali, baka ba lang. Pero base dito, mga sinap yan no? Halo-halo. Sige. So, 600 newtons po, yung pendulum bob, and rotates constantly with a speed of 2.5 on a horizontal plane. So, parang ganito siya, guys. Tapos, nagkakaroon siyang circular motion doon. Okay? Tapos, ang speed daw nun ay 2.5 meter per second. So, at the end of the cord, with 43 mm long. Again, malaki physics lang to. The cord generating conical pendulum kayo ng itsura, nag-rotate daw dito with 20 degrees. So guys, ano ba may experience ng force dito pag palabas? Ito may sariling bigat sa inyo. Okay. Tapos sinabi pa, constant velocity. Ano ba meaning ng constant velocity, guys? Number 1. When you say constant velocity, you can apply equilibrium. No? So, zero acceleration daw. Pero guys, ano yun na, yung acceleration na yun, dito lang sa tangential. Baka lang may misinterpret. Constant velocity, pero yung tinutukoy dyan, na acceleration equal to 0 is tangential. Yung radial kasi guys, v squared over r. Dalawa kasi component naman pag circular po. Pag circular guys, may dalawa ar, saka t tangential. So kung constant velocity, yan po ay 0 acceleration sa tangential lang. Pero sa circular guys, ito kasi constant. Di ba din-define ko sa inyo to, na yung v po here should be constant. But anyways, another term guys ng constant velocity is 100% na statics, no? Kasi pag statics po is either at rest or constant motion, no uniform motion. So meaning, pwede ako mag-equilibrium, pwede ko kasi po guys, i-isolate yung tension, tuturin ko to, i-isolate natin. And then ito po is yung centrifugal force na nag-a-act papalabas dito. Kaya siya napabalansi Kaya na-maintain yung ganyang position, kasi may tension ng mga dito, ng angle niya sa vertical ay 30, may sariling bigat, tapos mayroong centrifugal force. So tinatanong muna, tension of the force. So ano lang ang force vertical? So tension ng cable, anong component, cosine. And then minus sariling bigat, ano sariling bigat natin? mg. Ano ba mg? Pala, si sariling newtons. So, newtons siya guys. Ilan to? So d cable newtons is how much? 693 newtons. Di ba? Parang kaya naman siya guys. Statics lang, yun yung part. Yung 56 kasi, ayan, if the tension down in the port is 1 to 50, ano daw yung weight ng pendulum box? So, parang pinaliktad lang. Yung number 56. So, ito rin yun. Ito rin yun.
Isang gagawin lang naman is, baliktad na. Ito na po yung may parallel cable. Tapos si, ano naman, yung weight yung nawawala. Ito po, 1 to 50. So, pag nilagay dyan, ulit natin. Ano na po ang self-weight? So, palitan ko lang, yung wala, yung meron. Ibig sabihin, sa number 55-56 guys, halos hindi pa natin nagagamit yung concept ng Newton's law. Kasi nasa vertical axis pa rin tayo, di ba? So, 12 eh. Na kahit hindi natin na-apply yung V squared over R, mukhang wala pa rin naman. So, 10, 82. Determine the pulling force of the pendulum bar. Ano yung pulling force? Bakit ba napupunta sa ganitong position guys yung bola? Ano bang mahatak sa kanya? Hindi pa dito? Yung centrifugal force, na equal na po sa MA, no? So, yung centrifugal force, yung mahatak sa bola, kaya na-maintain niya yung circular motion. So, CF po, MA. We have the mass, ang mass po natin, kung magbabasa tayo sa original figure, no, weight over the gravity, diba? Then acceleration ko po ay V squared over R. So, talagang dito pa lang actually magagamit yung concept ng dynamics guys, ang ulit tanong. So, weight ko po ay 600, 9.81, with the velocity po of 2.5, with the radius, length lang din, ng ating pong 2.45. Adunis. Ilan? $849 daw, 0.47 yata. Ano ito choice eh? 0.45 is the diameter. V squared over R. Hindi ba yung R? Anong R guys? Ito ba? Ay, ito pala. Sorry, master. Okay, the radius po of the circular shape. Ang nagamit pala natin ito, no? So this is different from the radius of curve. Dapat dito tayo guys. Yan, thank you so much. So nagamit muna ako ng sine function. Yan, to get R muna. Sige nga, pasolve muna ito guys. Ilan si R in meter. Kasi yung 450 nakaslant yan, correct yes. Nandiyan sa figure natin. So ang ginagamit natin guys sa formulahan ng Newton's law with circular motion is the radius of the circular mismo, yung circular path. So 225 pala to. Okiras, so palitan nyo na. 225 din pala. Hindi na lang, wala ka choice. Okay, 0.225. Simulan na naman. So ilan siya? Hindi na yung guys. So, kasi yung wala eh. May bandlet. Okay, so 1698. So, na lang dyan guys. So, pwede nyo pang matulog-check. Okay, so 1698.92. Kaya mahalaga may katabi yung figure kasi tulad ng kanina, hindi natin kasilayan yung figure kaya nirekta lang natin yung figure. Okay, but it should be the radius of the circular. Okay po? Ito yung D. So, sa mga kanina guys na nagkakasap, yung nagkamali kaya. Kasi may mga tumama ata sa 55-56 pero nagkamali sa 57. So, kung naman ipin sa videos, luckily hindi siya lalabas sa choices. So, alin ang ginagawa? So, V squared over R daw. So, medyo pinulang lang no, dun sa ano, na confidence na. Kaya siguro iba dito na medyo ano lang, pinatgan, hati-hati yung tugot kasi baka hindi na nata-8 na maayos yung formula. Okay? Okay, number 20. Ayan, ito mapilip ko pala eh. Bakit zero ang zero? Hindi yan zero guys. Walang sinabi na zero yan. MA din yan. Wala naman vertical yan, no? So, hindi siya kasama guys. Ano? Hindi siya kasama sa solution talaga. Nagkataon lang. Kasi vertical tayo. Kung horizontal sana yan, na-include. Pero walang nag-indicate na sinad natin siya ng zero. Okay? Ano lang, nagkataon lang na hindi siya kasama sa akin. Okay, last. Next, number 20. Stream design. Ang minamahal natin Berlin. Awari ko po. Anong ito? Hindi ito totoo. 32.6. Bakit kaya yung 20 guys? Napakasin yung 20. Like, bakit ang ikli ng problem for upper limb? Ito ta, hindi tayo sanay na ng given ng upper limb. Ang alam sa upper limb, may mid load, may dead load, may live load, may angle pa, di ba? Parang lahat ng pwedeng ibigay, may length pa naman yan. May distance between classes pa, gano'n. So dito guys, recently lang binigay naman ng blocks yan, I think 2022. That is yung passport na rin. Tapos, kung ano man yung naramdaman nyo guys, during the pre-boards, naramdaman din naman nung mga nag-take nung year 2022. I remember, isang mga student ko, kaya sabi, sir, ang dami kulang sa upper limb. Kulang daw, so nireport daw nila. Kasi nga, walang SX, walang kahit ano, walang property ng channel daw, so yung hindi nila. That's why they think na erroneous, so nireport. Kung nakakita ng proxy, ang response ng proxy guys about this problem is, hindi yan kulang ng even. Yan po ay, sabi nga niya, ito yung magkakasabi niya nun. Kaya email lang din yan eh. Ang sabi niya is, the answers are already there. Wow, grabe ka, may English ka mama. Ayun, sabi niya, the answers are already in front of us. Na, yun nga, isa sa mga patunay na dinadaan tayo sa mga practice sa concept. Kung yun ang concept guys, kung ganyan lang given, alam natin dapat talaga. So, for what ano ba yan? Paano ba natin makasagutan yung halos napakabilib na given natin? So, sabi dyan, may, itong FDX sa FDY guys, parang ano siya, kanina nag-solve. Pero, saan galing yan guys? Kung isipin natin, yung MX over SX yan, di ba? So, that is equal to 114 daw. Tapos FDY, MY over SY, may equal naman sa 110. Di ba kung tayo man yung manual naman sa solve, ganyan natin sa solve. Now, sabi dito sa number 58, ito guys, itong mga testing na ito, no? There are no sagrads. Sabi dito lang, like rate versus Berlin is facing no 1 meter center, tapos after some test, na-solve down yung stresses. So, assuming na there will be no sagrad sa mga solution na ito. Kung no sagrad guys, ano ba yung moment natin pag walang sagrad sa X? Di ba ano yan? W as per W. Dito naman guys, ganun din. Maniniwala naman, no? W as per W 10 MY. Kasi walang sagrad. Okay ha? Now, sa 58 daw, sabi dito, gagamit tayo ng 1 line of 10 mm diameter sagrad. Determine the resulting stress about the Y. So, kanina po, na walang sagrad, hindi natin ito yung linya. Okay, next na this time, lalagyan daw po ng isang piraso. And usually naman, sa gitna natin yung nilalagay. Okay, so ito po yung channel natin. Yung channel yan guys, tapos sa Y. Nagay tura nyo, no? Patapa yung bawat. Launch, tapos may weight dyan. And then, lalagyan ko ng sagrad. Kung meron ako reaction sa class, ano ba reaction sa sagrad? Anong halit yung maximum moment nito guys? MY? MY max?
So yung L kanina guys, ang nangyari dito sa L, nahati na po. Naging L over 2 na to. Diba? So, kung tininan, anong formula ng MY max doon? W, L squared, diba, over 8, nangyari yan? Or parang W, L over 2 squared over 8. Ang i-arrange ko pa guys, that is W L squared. Yung 8 by 2 squared, wag mo na pagsamahin, gano'n mo lang 8 by 4, okay lang ba yan? Yung L over 2 squared, lang hanapin natin over 4. Kaya kung mapapansin, ito rin naman yan guys, yung original kanina. So, pag nilagay ko po, or sinulog natin si FTY guys, that will equal to MY over SY. So, ang MY ko guys is what? Ito yung MY ko, no? W L squared over 8 by 4 divided by SY. Nagaano siya kahawig kanina guys sa original equation. Ito guys, pag sinabit ko, anong itsura niya? Diba yan? W L squared over 8 over SY equal to sa 110. Diba? Yung original yan, yung walang sagad. So, nung nagkaroon ng sagad guys, tingnan niyo mabuti, ano yung naging ano? Difference ng dalawa. Pag-dito natin. Diba itong compound na to, parang visible din siya dito guys, as this one. Tama po, na kung iisipin, ano yung maging modification niya? Parang 110 na lang over 4. How weird? Ito kasi initial FTY. Tapos ito po yung modified, meaning, kung naglagay tayo sa sagad, naglalagay ng maros so relative to the original, that is 71.4 to the original. Ilan to guys? 27.5. So, imagine kung gaano po patiki, mag-isip, yung proxy, di ba, ng tanong. Na kung tutusin, under siya ng design, pero the solution is something like extrema lang din, flexure. Kasi MC over I, or M over S, tapos may maximum moment ka lang. Ito naman guys, ang galing ko theory. Kasi cruise continuous din, dapat familiar ka na sa moment. Kung hindi man kasi mag-50 moment ka pa dyan. Pero okay lang naman kung yung backup natin, no? So, imagine the answer, 27.5. No? Again, yun lang yung given na meron tayo. Nakiintindi mo? Okay, ito pa. Actually guys, minodify ko lang yung tanong dito. No? But may isa pang tanong dyan. Detected ko lang. Additional. Kasi in-edit ko lang yung, may tinanggal ako isang tanong, tapos pinagdag ko yung number 16. Sabihin natin, ibabalik ko yung tanong na lumabas ng dali-dali. Ganito rin, if one line of telegram the answer category, determine the result instead about x-axis naman. Anong sagot guys? 30 years. There will be no change. Correct. Bakit no change? Kung naglagay ba ako ng sagad sa x-axis or sa normal, may epekto ba yun? Tingnan nyo mabuti kayo sa samahin natin ng Perlin. Sa may skill yun, no? Skill 3 ata siguro. Or skill 2. Skill 1, seryo. May summary tayo dito guys kung saan nakikita nyo po yung moment diagram or yung ng iba't ibang condition. So pag walang sagad, tingnan nyo yung itsura ng normal. W S over 8. Pag isang sagad, ganun ulit itsura. Kapag dalawang sagad, ganun pa rin itsura, no? Unlike dito guys sa may tangential sa may y-axis, nakikita nyo dyan, dito itsura sa una, dito sa pangalawa, dito sa pangalawa. Nag-iba-iba siya. Kasi nga naman, ang sagad po is nilalagay to what? To be an additional support system sa tangential component. Because tangential is the minor axis. Yung mahina na resistance sa flexure. So kapag nilalagay ng sagad, yan po ay apektado. Pero sa x-axis guys, walang impact yun. Okay, kahit maglagay ka pa ng million sagad. Okay, it will be noted. The answer is still 140. Okay, isa yan sa mga tanong. Parang yan yung unang tanong about it. Okay. Next, number 59. So, ganun ulit. Focus tayo kung na ng y-axis yung binigay yung tanong dyan. No? So, parang po, instead of using sagrads, the spacing of the Perlin was reduced to 0.8 meters. So, determine the resulting stress about the y-axis. On this spacing nyo, guys. Kanina kasi binanggit ko na ang spacing ng ating Perlin, 1 meter on center. Diba? So, ganito sa, ganyan yung Perlin cell. So, ito po yung 1 meter. So, kung susolve ako dyan, guys, ng W natin, paano nga yung solution nun? Yung W na yun, guys, ay capital W multiplied by the spacing S, or the pivotal. So, kung titignan ko guys yung original, this is 1 meter po, no? Now, pag iibahin ko lang guys, sabihin natin same pa rin ng same pressure, meaning same dead load, same live load. Pero guys, ang gagawin naman po ay 0.8 na spacing. Ito yung nangyari eh. 0.8 meter. So, double ko po ay capital W. Eh, di ba pag original, no? Tingin mo so, pag sinolve ko daw yung moment niya, so MX yung vector, ang tayo pa lang ng y-axis. So, ang MY niya, di ba, is W, L squared over 8, tapos ang FTY niya is, yun na nga, MY over SY. So, dito guys, pwede natin substitute, yung W natin equal to 1. Now, pag sinubstitute ko yan dito guys, gaano siya kahawig? Like, I will insert po yung, kung nilagay ko dito. Nilagay ko pa dito. Try natin na. Yung moment ko po, magiging ganito ang itsura. Tama ba? Over 8 plus over S1. Yan po yung binigay ng initial value, 110. Nakakasunod sheet. Na kapag ginawa ko yan sa bagong spacing, ano magiging impact guys? Linear lang no, yung variation niya. Kasi nilalagay ko yung MY na same naman W over 8, FTY na MY over SY. Ano naman po yung kanyang prime na lang, no? Modified na lang. So we have W by 0.8, tapos S squared over 8 divided by S1. So, ano makapansin nyo guys? Hindi ba ito po? Kasi times 1 lang naman yun, nagkataon. Ano sing nasa dito? Gusto nyo nga guys, pwede nyo rin pong solve yung W L squared over 8 over SY na equal lang dito ng meters. Malabas, natin 10.8 lang din ha. Ilan po si FTY prime. We have 88 megapascal. Okay? Kung sabi nyo guys na mag-ratio proportion, well, I don't recommend na ano na lang tayo, mag-ratio proportion. Kasi iba-iba yung basis. Tulad kanina guys, kung nag-ratio proportion kayo dyan, sa number 1, mamamali kayo. Kasi hindi naman linear yung variation ng ating foam length, yung foam length. Kung baga naka-square yan, kita yung epekto guys. Kung may nag-1 half sa inyo kanina, 110, lalabas sa choices, 55. Hindi mo mamali kayo nun. Kung tinitingnan nyo lang sa lagi na rin. Kaya ang mahalaga nyo guys, i-track ninyo. So tulad dyan, yung pick-up natin, yung spacing, kung papapansin nyo, pag pineli over natin sa lahat ng susunod, naging linear lang siya, meaning naka first degree lang. Kung parang pwede ka mag-ratio proportion, but linear lang. Eh paano sa number 60, pwede pa rin ba mag-ratio proportion? Kasi pag doon tayo yung pinanghawakan natin, napaka-mamali niyan. Kasi sabi nga, di ba, dapat concept-based tayo. Hindi yung shortcut na lang natin sa ratio proportion, porque lumabas sa choices. Eh mali natin, mali pala yun. Kasi linear lang yung inassume mo. Tulad sa 60 guys, dito naman, ang in-adjust is yung length ng Perlin. So kung kanina po, balik tayo sa initial drawing natin na ano. So initially guys, ang length ng Perlin ko is L, na may tangential load din, di ba?
Sabi nga natin, ang FTY na binigay ay WL squared over 8, yan yung MY, divided by SY po. So, equal siya sa ilan? 110. Now, kung gagawin ko daw po yan, i-reduce ko, i-shorten ko sa 75% na lang, kung hindi siya guys, sa 0.75 of L na lang, what will be the new moment? So, pag nag-moment MY ako, this will be what? W, L squared, divided by K. So, ilan yun guys? Pag tinawag natin in terms of WL squared over 8. So, para siyang ano, no? Para siyang WL squared over 8, na may multiplier po 0.75, 1 squared. Kung pwede bang ratio proportion yan, kung ganyan yung naging change sa moment natin, di ba? Hindi. Pwede siya ratio proportion, pero dapat naka-second degree yung percentage sa 25. Anyway, this is my MY. And gaano siya kahawig guys? Kanina. Hindi ba ito po? So pag nilagay ko guys, ito yung original eh. Kita-kita. Yan, diba? Okay na siya po ay what? 110 by 0.75 squared. So ilan po? Sige, FTY prime. Modified. Hindi nalaw. Hindi nalaw guys. So 61.9. Okay, so isipin, parang simple lang pala nung itong, kaya sabi ni Ma'am, diba, the answers are already there. Ito na mismo yung pagbabasihan nyo. Hindi nyo na kailangan pa ng mismong property, ganyan. Kasi pwede nyo naman compare, i-relate na lang yung dalaw. Grabe ka naman, Ma'am. Grabe ka likot, diba, ang hikap. Ang para mag-isip pa yung relate mo. Okay? So next, number 21. So sa atin po, Berlin, medyo hindi maganda. Yan, lalo na yung 16. Sobrang layo. For what reason? Kasi for sure yung letter B, mga negation proportion siguro yan. Like 0.25 na 110. Huli. Okay. Majority. Ay, hindi na kasi sa first degree, guys. No, may mapapansin nyo naman yan sa ating, no? So, ang tumama lang siguro, medyo madami sa 59. Yan, kasi nga, okay yung negation proportion. Okay? Ayan, alright. O, 21. About equation 21. So, parang ano lang din naman ito. Parang tingnan ha. Correct. Ano naman, eccentric load ng isang ball to next, di ba? In plane or out of plane? Out of plane, in plane. Anong eccentricity? In plane, kasi same, ano naman eh, nasa same cross section. So, anong combined stress ko? Torsion, di ba? Saka direct stress. Okay, sige, try natin. Actually, parang nakikita ko nga, may mga nagtatanong nito sa Discord. So, sakto-sakto, no? Yan, mga tatanong dyan, kung paano solve. Again, same lang naman, kung paano natin siya sinulog, guys. Kaya na tayo ganito. Parang ito nakata ito eh. Iba lang yung itsura. Pero tayo single layer vertical, pero napakang din vertical. May load pa ganyan, di ba? Yes, Jenny, yung magagawin natin dito. Okay, ganyan natin si Juan. Now, anong big problem dito? The problem is the layout of your balls hindi kasi pantay. So, kung hindi pantay guys, ano ba first step lagi? Di ba define the center of gravity? So, kasi, so parin nun, lagi ko yung distances, 150. Tapos, SP ay 250. I have to locate the center. Pwede ko ito mag-reference, sa left na lang, okay lang ba? O, balik nun tayo. Balik nun. So, 4 na bolt yan. 4 na bolt. Kung gusto nyo gawin interview kayo, walang problema. 4 na bolt. Anong distance from the left side, hindi pa natin alam. Equal sa bawat bolt. O, itong unang bolt na to. Area niyan, same lang naman. Multiply by 150. Plus, pangalawang bolt, 300. Plus, pangatlong bolt. Ilan yun? 550? Actually, 4 yan. Nasa yung isa, guys. Nagukot na ng pulis. Kasi 0. Kasi nandun siya mismo sa may left side. Kasi sabi ko, guys, na kung kaya para sa mga cross section niya, pwede niya siyang isolve na ganito na ng itura. 1 times 0, 1 times 150, 1 times 300, 1 plus 550. Yung nga na sa X-bar. At tinatanong yun guys, determine the shear stress sa bolt A at bolt C. So, may ibig sabihin yan, direct shear ba yan o torsional shear guys? Ang 51 and 52, tingin nyo. So, dahil hindi siya specific, ano ibig sabihin? Resultant, may combined effect. Yung shear and torsion, no? Kasi shear stress lang eh, so generic yung pagkakatanong. So, ibig sabihin yan, yan po ay the combined stress na. So, ilan to? 250 sabi niyo, no? X-bar. So, meaning nandito banda CCG. O kung meron akong force guys, ay ano ba kailangan ko sa Jenny, di ba sa DCD? So guys, kung ano yung step-by-step procedure natin, i-apply nyo lang kahit anong itsura pa, nakapagilip pa yung force ko, di ba? Pwedeng yan guys. So what is this eccentricity? How to solve? Ito kasi makakompute naman ko no? So 250 yung sa kaliwa, ilan yung sa kanan. Sabi niya, may pusa ba? Kaya kasi ayaw ko sa mga pusi. Okay, ilan yung 550 minus 250, hindi ba 300? Tapos binigay naman sa atin yung S4, 200,000. So ilan yung eccentricity? Paano nyo isosolve? Hindi ba 300 minus 250? So eccentricity, 100 na. Okay? O ano pang kailangan sa Jenny? Ata ikaw mo. Eccentricity. Yung J, revise mo na rin. Summation x squared lang, summation y squared. O horizontally, isa-isa. I-solve din lang, di ba? Distance lang yung pambili. Gano'ng kalayo to guys, from PG? Sabi diba, 250. Muna. O yung pangalawa guys, gano'ng kalayo? Ito na lang. O ganyan. Ilan yan? Solvable ba? Kaya tayo compute? 250 minus 150 yan, no? 100. Correct. Perfect. 100. Ano pa? O yung pangatlo guys. Ito. 50. Kasi 150, 150 yan. Ano na yun? 250. O yung pang-apat, ang PG nyo. Ilan? Sino yung blue? 300. O, ilan to guys? Wala na J. 15,500. Ganyan. O, yung Jenny na. O, yung Jenny. Sabi na, no? 15,500 ba? 155,000. Okay. Iba kayo sa solve. 155,000. Okay, so 155,000. Ilan yung volts ko? 4. Ilan sa eccentricity? 100. O, ilan tingin sa tingin mo? 412.5. So, i-drawing ko ulit. Dito ko na lang para hindi masyadong maguling sa taas.
Yung taas, more on volume nodes at distances. Ano nga yung meron sa instantaneous center guys? Paano siya dinodrawing? Anong kailangan nyo munang ma-define? Para madali na natin mag-drawing sa instantaneous center. It's the eccentricity, di ba? Kasi ano ba ang combination natin ulit? Kailangan po si capital E ay directly opposite of the eccentricity. So kung eccentricity po ay pakanan, ito siya guys, from CG yun ha, from CG po, pakanan siya na equals to 100. So therefore, our instantaneous center should be located to the left. And medyo malaki-laki, no? 412, nagpas 20 yun. So dito ko siya drawing guys. Okay, ito po, si instantaneous center. Ito si CG. Pag sa CG tayo kumuha ng distance, ang solve, torsional. Pero pag sa IC tayo kumuha, combined na po. No? That's why mahalaga na. Ano yung bote na hanap? Pinanap mo na si A. Anong distance ni A guys galing sa IC? Gamitin na lang yan. Yung torsion pala, solve ko muna ha. Kailan na ito 400.5. So, ang torsion ko po is PE lang. Ito 100. Ang P ko, 55. So, torsion is PE. So, 55 by 0.1. 5.5 kN. Okay, so, yeah. Pwede na ako mag-solve siguro ng number 61. So, shear stress sa A will be P rho over J. Pero ito po, pagkakas mga regular. And force yung lalabas pa. Okay? O, gaano po kalayo si radio from IC? Tingnan nyo lang may geometry guys. Paano mo ba malalaman yung distance ni bolt A from IC? Kung ang alam natin location itong XCG ay 250. So, ito rin yun. Okay, so that's 401.5 minus. Then yung inyong small letter J ay nakalagay na dito, 1 divide out. Ilan po? Si force A. Ayun. Kumikinang-kinaw. Ano yung tanong? Is it the force? Is it the critical force? Stress. So, shear stress po ay force over the area. I-distribute lang natin. So, 5.42 divided by the area. May nilagay naman dyan, 20. Bakit yung torsion? Bakit nga guys? Anong gagamitin ko dito kung hindi tayo mag-torsion guys? Yung tina yan is, no other than the torsion. So, 17.24. Okay, guys. Torsion shear stress. Paano bakit ang torsion shear stress? Ito naman talaga guys yung ating formula. Wala tayong ibang ginagamit sa combine. Kaya lang baka pala no? May pressure only ba ito or hindi? Kasi sa review ko ata na ituro yung combined stress. So baka kung galing yung mga RC, baka nag-separate pa kayo ng shear, saka ng torsion, tapos saka kayo na-combine. O baka Caltech Lord 2, di ba dyan? Caltech ako nakikita dyan eh, but for me, maasin kasi. Hindi, I mean na advice mo lang kayo for me guys kung nakakaano lang din kasi siya. Okay, mahalaga pa rin yung concept yun. Diba, nawawala yung force P. Sige nga guys, what if yung force P yung nawawala? Kaya bang Caltech yun? So, yun. Alam niyo lang kung ng malikot, pwede niyong pagdali rin. Okay, so again, for the combined stress guys, you will use P over J, but this should be from IC dapat. Pag galing po yan sa CG torsional, yun yung torsional. So actually, this is not, kung kaya siya yung torsional shear stress formula, nakigamit lang tayo guys. But actually, this is already a combined shear stress, ng direct tsaka ng torsion. Okay po? Alright, so number 62 naman. Kung si Boltzy po ang hinahanap, paano naman yun? O same pa rin. Boltzy pa naman. So kung si Boltzy po, P rho over J, saan natin? Ilolocate si C. O so hinging mabuti guys. 5.5 pa rin. 6. So anong geometry ko guys? To define the distance of C galing sa IC. ICC. Hindi. So kung 12.5 plus 50. So let's see. Okay, so divided by 150. Ilan? So sa ating 62, mababa pa rin po ang ating naging result. So this time guys, given yung pa rin ito ha, check ko yung tanong. Oh my God, sorry. So for the shear stress, that is 50.42 divided by the area. 49.07. So may brackets po na may load, out of plane. Out of plane? Yun. Di ba out of plane ha? Yun. So medyo malayo siya dito. So kasi in-plane to guys, ibang in-plane sa out of plane. Kung out of plane, depende yung paghati nyo po sa force guys. Depende siya. Depende siya kung dalawa ba yung member, gano'n? Or dalawang ano ba? So depende yun, depende. Ano yung ating force? Saka, magiging example siguro. Kasi yung force P, ano eh, usually ginagamit mo sa isang buo. Ang nag-adjust na lang dyan yung area nyo. Kung dalawa ba yan, dalawang angle ba yan, dalawang magkabilang side ba yung connection, mga gano'n. Okay, so anyways, so we have your 62 at 49.1. And then 63 guys, kung nagde-design ako ng bolt, ano gagamitin ko? Sa apat na to guys, A, B, C, D. Kanina na-solve ko yung A at C eh. So mukhang mas delikado po si C. Mas malaki yung stress niya. So ano yung i-design ko sa kanila guys? Kasi kung mag-design ako ng bolt, di ba ano yun? Allowable wall jackpal? Anong gagamitin kong stress computation? Hindi ba't yung wala sa nabanggit, wala sa H at C. Kasi ang critical bolt natin guys is the farthest from the IC. So base po dyan guys, ito pong D, yung most critical bolt dyan. So yun yung i-design ko. Para the rest, sureness to the bonnet na. Okay, so kailangan muna ng PD guys. This P rho, small letter J pa rin. So 5.5 million. Yung rho ko dyan guys, gaano ba kalayo? Yun yung may geometry. Gaano nga rin kalayo yung IC, galing dun sa may bolt pin natin. Yun yung may geometry. Diba, nasolve na natin ito kanila guys, I think this is 300. So, ano po ang distance for 112.5 plus, okay, so kung tanong yung klase, for me, mas madali. Kasi linear yung bolt eh. Mas mahirap pa kayo nakadali ito, di ba? Kasi ano yung distance ng roton? Gagamit ka pa ng triangle. Tapos pag lumipat ka ng IC, di ba? Ganyan pa yung magiging tsura ka, mas magtrabaho siya. For me lang naman. Kaya nung binigay ko yung proxy recently lang, I think last 2 years lang or last 1 year, last year lang.
Sabi ko parang, ay, mas sinimplihan na yung mga binibigay niya. Tricky lang kasi hindi po balance. Nasanay tayo sa mga binibigay ng vaccine na lagi pong 8, ganyan, or basta symmetric. So, nung nagbigay siya, guys, ayun, hindi naman tayo dapat kabahan. Kasi kung maging unsymmetric lang, okay, first step is to look pa rin for the center of gravity. Then, same na same ng approach kung paano natin siya control before. Okay, so divided by J, small letter. You have your J po as 155 pounds. Ilan po? Sige, sige. Yan, ito ng kita, kasi baka mamaya. Actually, dalawa lang yan, guys. Pwede pa kayo product siya kapag walang shade, yung papel, pinaka-shade yung B. Either ba ang sagot? For sinasa. Okay, 23.75. Okay po? Ano tama ka? So, yung solution natin, guys, dito tayo sa allowable ball example. Ang allowable ball circle is what? 50. And yung ating actual guys, 4 over there lang. What is your diameter ball? Bakit yung D ang ginamit? Bakit nga ba guys? Pag ba tayo yung nagde-design, saan tayo nakafocus? Sa critical. Kung ang critical ball is the farthest kamay. So, sa apat na yan, mukhang yung letter D naman, yung pinakamalayo. Pag tinanong minimum critical, least critical ball, anong isasagot? Si letter A. No? Si mas pinakamalapit sa ating pong IC. Okay? Again, IC ha, not CG. It's IC. Okay, how much is DB guys? 24 points. Approximately, so many tayo. So, for 63, sobrang nag-uki din to. Mukhang pinagpapakaril na naman. Okay, sige. Mag-yung page na ako na ito nagulat. So, last 4 items. Last 4 na ba tayo? Ay, last 3 items na lang. Kaya pa naman, mapalag pa ha. So, tatapusin natin ito ng quick. Pag hindi, papapubot natin ulo ko. Maganda yun. Ay, hulog. Hindi. Okay, so 22, the concrete wall retains water to its maximum height age. Ang ganito yung character. Ay, ito pala. Okay lang, hindi naman ako mag-exam guys. Kaya, kaya akong hindi mag-believe. Kaya pala natin mag-believe. Pagpakabay kayo ha, again, 550. Situation 22. Ito naman natin dito guys, tatlo pa naman. Okay, 64, let's check. 47, 39, and 32. Okay, so, hindi pa rin guys, umabot sa 70. Okay, the concrete wall, masagutan lang natin, okay, malugbog tayo dito na babal. Again, the only thing we can do is to study pa kung ano yung, kasi for sure may nasimulan naman kayo dyan. May mga carelessness naman. Kasi tulad nga sabi sino guys, ginalingan ko na sa choices. Okay, na again, konting mali nyo lang, kung sino na may makalabas kayo. Okay, kaya, I know naman na may nasimulan kayo sa solution nyo, may nasulat kayo. Then, ipinpoint nyo lang ha, saan kayong part, medyo nadadalo pa, okay? Kaya, okay naman na, kaya na-discuss din natin lang. Pala ko pa naman, di ba, selected lang na items, kung ano lang talo yung mababa. Kaya unfortunately, mukhang lahat po kasi, less than 50%, halos na okay, oo. Pero akala ko pa naman, agad matapos ba? Tip ko na yung mga ano ha, above 70. Kaya medyo mahilap kasi 70 eh. Kaya, ito tayo ngayon, aabot-abot kayo answer yun. Sige, concrete wall retains water sa maximum height. Sige, apat na problem ko pala. Sige. Find the maximum compressive stress if the water daw reaches the top. So, ito yung water. So, before guys, pinahabot lang natin sa taas ng tubig. Yung finish. Okay, so yung tubig natin guys, ay umabot na sa tuktok. So, yung tuktok na yan guys, ay 10 meters. So, what is ito? Kasi diba, pressure at the base. Okay, so ilan po yung maximum pressure natin? Gamma H, ano? So, 9.81 multiplied by height. So, ang height natin guys is 3 meters. So, yung pressure niyan. Hindi napaskan muna. Pwede nga ano eh, rekta na tayo sa, okay lang pa rin nyo. Huwag na lang ganito guys. I change my mind. Makas procedural masyad. Isipin nyo na lang, ano naman to eh. Naka 1 meter strip diba? Hindi, buhayin nyo yan. Ibay natin, para mas mabilis na. Hindi na yung gentle, okay? I-treat ko na lang siya guys as a hydrostatic force. Total, naka-project ka rin naman tayo. I-treat ko na lang siya as hydrostatic. Kasi baka naman yun eh. So yung force na agad yung gusto kong alamin. F hydrostatic. 9. Yun na lang. Okay, may formula naman tayo. Naman is per area. So 9.81, half na 3. Then yung area guys, take out 1 meter strip lang naman tayo pag ganun. Unless, may bilang guess, mukhang wala naman. Okay? So you have here, dimension po of 3 by 1. Tignan muna, sinabi pa. Kasi bisan no? May P6, meron pang analysis. Grabe, may hydrostatic force pa pala siya. 44.145. Now, due to this hydrostatic force, it will create guys a moment. Tama, shit. So kumbaga guys, pag di naman yung ilalim natin, i-highlight ko. Kasi marami naman dito sa ano eh, computation later. So ito po yung subjected sa stress natin. Iiwalay ko lang yan. Anong dimension ng highlighted portion mo guys? Hindi ba ito po yung binigay na 0.5 meter, do you agree? Yan yung thickness T eh, ito. Tapos 1 meter strip tayo guys. Tapos for sure, pag nagkaroon tayo ng moment dito produced by hydrostatic force, dito siya nag-up, no? And anong axis po ang concern natin? Tama ba? Ito po ang axis, sir. So yan yung axis of bending. Kasi dito magbuko yung moment natin. And ano kaya yung moment din guys? Ano yung lever arm nito? Divided h over 2, 1/3. Kasi yan po ay uniformly varying naman, okay? For the moment po at the base, that is simply 44.145 times 1/3 of luckily same intensity, no? Per different unit na siya. Okay? So sabi dyan, compressive stress po at the base of the wall as the water reaches the top na. Aside sa moment guys, ano po ang binubuhat ng base ng wall natin? Kasi sa moment, flexure yan. Kung may compression. Kasi from that, baka meron pa tayo guys kailangan i-consider. Kasi baka may nangyayon. Then yung pagkakasabi ng compressive stress is not specific to flexure only. It's not specific na due to moment ng So it can be any stress na compression dulot. And that is what? The self-weight correct. So may action stress tayo guys dyan due to the self-weight of our wall. And paano ba yung masusolve it? Gamma volume lang naman. Perfection.
yung weight ko po ay gamma volume. So you have 20 by volume, yan ay place lang naman. So 1 meter speed din ko consider ko, no? So 3 meters, 5.5 by 1 meter speed. So ilan sa weight? 34.5. So, kung mag-solve ako ng accident lecture, force of the area ko is due to the self weight. Anong area natin? Shaded region ha, yung naka-highlight sa blue guys, again yung affected po kapag apply natin yung self weight na sumo. So the dimension is 1 meter by 0.5. Anong unit yan? Dito pascal yan ha. Sinitan pa rin ilalim eh, then unit. Ay, pilan muna to? 59. Yan, makikita na tayo guys. Ano, sinigla. Okay, tapos si flexure. MC over I. O, ito, ingat kayo sa, ano na naman, inertia. O, 34.5 yung action, yung moment ko guys, sa may base. 44, 45. So, ito na tanong ng bayan. Ano po ang C? Kalahati ng 0.5, kalahati ng 1, kalahati ng 3. Yung maraming kalahati, kasi gagawin mo niya. Pero, anong dimension? Again, you define first your axis of bending. And then you define, paano ba siya nahati? Kalahati ng 0.5, correct. Okay, how is the inertia? Sino po ang naka-cube? At sino ang naka-linear? Si 0.5 ang naka-cube. Kasi actually, nakapartner lagi yung C, di ba? Tsaka yung cube. Pag-rectangular. So, ang naka-linear ko po is yung 1 meter slip, then 0.5 cube. So, ilan to guys? Parang ano yung kilo? 59 sa kailan kilo. Balik ko malaki. Ako lang. 10,059. And, ito kasi compression kasi, no? Compression to guys, base sa direction ng ating, sa right side. Tension to sa may left side. So, since maximum compressive stress ang tanong, so, sa tayo, right side or left side? Obviously sa kanan, no? You have here, 1059. 1059. Kilopascal. Plus, 69. Kaya lang, actually, hindi kasi yung bilin. Kasi ang laki ng tension, no? Ilan muna to guys? 1,129. Actually, yun yung sinagot natin. Pero guys, wala na sabi ko kanina, diba? May ganito tayong topic kasi ano yan, base sa lupa yun, diba? Hindi siya trapezoidal. So, yun ba, pwede natin gawin yan. Kasi kung isipin guys, pag inayos ko naman, ang liit ng axial, so dapat po, ito ay, tension sa left side. So, mag-overburn. So, kung sa left side guys, ano yung magiging stress? So, 1128.48. Ito po yung sa right side. At sa left side guys, ano magiging solution? Di ba parang sobrang laki kasi ng bending. Sobrang okay. So, plus 1059. So, 59 minus 1059. Wala nang nandinig lang dito. So, 990. And negative siya guys, ay opposite ng tension. So, yung reality guys, ang totoong pressure, pag ganito dapat. So, ibig sabihin, hindi buong portion dapat yung nakapcompress. So, this is our Qmax. And then this is our Qmin. Okay? Now, kung isosolve yan guys, parehas lang din po kanina. Nang una yung gagawin is to solve. Kung i-recompute natin, kasi we need to properly designate yung stress na wala naman siyang tension. Tension cannot exist on the soil. Kaya anong difference ito kasi 22 guys doon sa mga nasolve kanina? Ito po kasi parang malas prema lang yung approach. So pwede kasi baka mamaya naka-fix naman to. Unlike doon kasi kanina guys, di ba ang condition natin parang nakapatong lang ganyan. So pwede nga yung reasoning, kaya ang sinagot na dito guys is yung 1. Even though pwede natin solve yan ng properly para practice na yung solution natin kanina guys. And kung wala siya sa choices, ibig sabihin, ang na-consider po Qmax, kumbaga ito guys, pwede isipin, parang before uplifting. Yan, ganyan yung stress na nag-for. Pag kasi nag-uplift na yan, totally na wala na yung point of contact ng dam doon sa may lupa, literally wala na dapat. Yung pressure sa ilalim, kung bigat ng dam, napupunta lang sa portion na to. Okay, but kung proper solution guys, naging tama natin. So practice natin kanina, hanapin yung muna si RY. Given yung formula natin guys na M equals T. Yung pa, may sinabi kasi dyan ng full fixity. So yung sinabi ko kanina na, yun yung difference niya sa footing may kanina natin discuss natin na usually nakabuhos ng diba? Kasi yun, pang design, no? Pang talaga siya, pang concrete. Ito kasi guys, parang sa stemma lang siya mag-fall. And nag-note pa siya. Okay na, we must assume full fixity. So sabihin, kahit nagkaroon man tayo ng tension, kaya niyang i-resist. Kasi malay natin, baka hindi naman pala lupa, diba? Baka yan pala ay another concrete surface, diba? So kaya niyang i-resist. You get my point? Hindi naman sinabi dito na yung lupa, yung bumubuhat dito dam. So malay natin, nakapatong pa pala yung pader na yan sa isang surface na kaya mag-resist ng tension. Okay po, pero just in case na gusto nyo practice nyo kanina guys, kasi ito, sample to ng hindi trapezoidal. So try nyo nga lang, mabilisan naman. Kailan po yung ating M, tapos hanapin nyo pa pala yung X-bar dyan. So wag na, nakakailat naman. So matagal pala. Okay. Pero so ganyan kanina guys, kami tignan naman ako sample. Kasi ako rin nakakailat. Okay, so lagay ko lang, i-note ko na lang ha. Full fixity of database. So meaning, we can resist tension. Kumbaga, may other support siya, hindi lupa. Okay, next po, 65. Medyo bumaba tayo guys, if the maximum compressive stress at the base of the wall is not to exceed. So pwede natin i-backtrack na lang. Paano ba natin na-solve yung 1129? Kung ngayon, ililimit na lang daw siya sa 380. Ano daw yung allowable depth? Okay, babalik ko to guys. Flexure maximum. Or ano pala ito? Sigma right na lang to. Sigma right. Kung si sigma right, should be limited lang sa 380 kPa. Paano ko ba na-solve yung sigma right? Di ba siya po ay axial and flexure? Equal sa 380. Alin sa dalawang to, yung maaapektuhan kung ang hinahanap ko ay bagong depth ng water. Si axial ba guys? Papaguhin ko po? Yes or no? Hindi. Kasi hindi naman po yan connected sa tubig. Yan po ay base ng dimension dam. So meaning you can copy 69. So sa flexure guys, kung tayo makaka-apekto. Tignan po si flexure. 380 minus 69 lang. Okay, then kung ipapakat nyo po yung flexure natin guys, just empty over I, so solve nyo lang yung moment na bago.
Base natin is 1.5 feet over 12. Wala, no? Grabe kasi ito lang. Parang umiikot yung paligid. At buti, hindi pa kami binabrown out, Lord. 40 na lang. So, 12.96. Kasi iba kasi yun, parang kanina nababanggit na nawala na ng kuryente. No? Kaya, kalaban kasi natin talaga ang bagyo, eh. Yung mga guys, tapos na ba sila saan? So, kapag chismis. Tapos na sila sa program nila. Ay, hindi pa tapos na, hindi maalam. Okay, and then yung moment natin, guys, is hydrostatic force multiplied by the lever arm, which is 1/3 nung depth, diba? Okay, so kung lalagay ko 12.96, lagay ko yung hydrostatic force. Imagine niyo ha. Imagine niyo na lang yung dam. Tapos, yung tubig ko dyan, mas mababa na this time. Kasi nga, ililimit lang natin, diba? Pero yung wet portion dyan, which is unknown depth, di na lang. Okay, so hydrostatic force, guys, ay gamma, H bar, area. Tapos 1/3 po ng negative, or ng depth ng water. Ilan siya? So almost 2 meters, no? 1.99 approximately 2 meters. Okay okay, maybe. Actually guys, yung schedule ko naman for every batch. Laging yung setup. Yung parang huling linggo, meron pa rin akong meeting. Kasi kasi wala na yung the week before dapat wala. Pero ever since, yung schedule ko ng solution saka ng final testimony of Madam. Parang sulit naman, di ba? Okay, sulit na hanggang dulo, nakasama tayo. Okay, isama niyo ako sa inyo eh. Magpapagap akong doon. Guard. Natulog ko eh. Hindi. Baka makulong tayo parehas. Okay, so, number 66. Okay, so you have allowable tension stress at the base of the wall is zero. What is the maximum height? O tension naman. Kung kanina guys, nakafocus tayo sa right side. Saan naman tayo titingin kung yung tension naman ay gusto natin gawing zero? Sa left side naman, di ba? Kasi doon naman posible magkaroon ng tension. Okay lang ba yun? Okay tapos nawawala rin yung height. So this time guys, the left ko is equated to 0. Again, no tension. So, ang actual ko guys, minus the vector there, must be equal to 0. So yung actual ko guys sa 69, again, hindi ko papaguhin. Kasi hindi naman siya related sa depth ng water. So therefore, the pressure should be 69. So kung 69 to guys, can you solve for the moment naman? So parehas lang ng approach kanina, no? Iba lang yung condition for the allowable stress. So kindly solve. Anyways, bukas kasi guys, pwede ko rin naman ito yung kung sa gasis lang hindi na tayo today. Dahil sobrang late na mapapos. Kung may hindi na tayo matapos, sa Discord na. Mali yung challenge na. Mali na ayos. Sa ano tayo guys, bukas natin continue. Kasi bukas may MSTC, marami namang mga terms, di ba? Tapos yun, mag-apply na ako doon guys yung kung ano yung mataas, hindi ko lang dito. Selected na talaga. For sure naman sa MSTC, yung mga item doon na umabot ng 70% pa. Kaya kapag, hindi na sure. Hindi, naniniwala ko sa inyo guys. Ano lang yan. Ano kayo. Okay, but I believe may mga mistake naman tayo doon. Okay, 0.5 over 2 pala. Sorry natin. So what will be the moment? Hydrogel din, diba yung mga terms naman akong binigay. So, konting items lang yung masasolve naman natin. Okay, so 2.875 daw. So kung paano na-simolve yung depth kanina, okay na lang. Tapos papalitan lang natin ang moment. Okay? Yan, ito 2.875. Kailan ang bagyo? Hanggang Sabado ba yun? Kailan ang landfall ng bagyo? 1.207. Or nag-landfall na, sinando? Friday pa. Hindi pa landfall? Ano ba lang yan? Patampo lang, pa-teaser. Malas yun. Alam yung minute na ng September para may iwasan. PIC na tayo lugar. Ano ako binabang sa Tebe lang kasi bagyo yung December. Okay? So, letter A. Pero galas, ay di ba? 5.13 pa lang na. So, 66 natin, 22% down. So, ayun, malungkot pa rin tayo guys kasi medyo malumbay yung mga scores natin dito bawat item. O, 23. O, Bekenemen. 23 guys, I think. Isa po sa madadali dyan sa lahat ng set ng problem. Kasi 23, load computation. Tama ba? Parang kinakabadya na naman. Hindi tayo kakabadya guys. So, 67. Ito pala, nakita na 67. 43%. Bakit 43? Ang nahanap ay service dead load sa CG. Tama, sa CG pwede pa, no? Okay. Why? What happened? Sabi naman guys, service eh. So, no need to apply load combi, di ba? So, ang binubuhat ko guys, aside dito sa tatlong to, is mga sariling bigat. At si CG po, nasa CG. Ito siya. So, ang bigat niya, 86 kg. You have to take note, no? The loading. Sige, floor load muna tayo guys. So, floor load natin, di ba, is what? Dead load plus live load. And ang dead load ko po, ay superimpose plus weight ng slab. Okay, ang SDL, 2.4. Ano? NDRM2. Plus weight ng slab. And the weight of the slab is gamma thickness, diba? So 24 by 0.2. Ilan yan? Ang chat na dyan, ang sabi ng bakla, ano na? Hindi ka nang lumagsabi. Kasi, sabi pala. Okay, 4.8 kilo Pascal. Okay, so to solve for the total load, floor load, so 4.8 plus the line load 6. So ilan to? 10.8 kilo Pascal. So, 67 guys, paano ko i-distribute to sa interior beam? Di ba ano naman to? Bakit baka matiging pag-ulan? Okay, and then natin spacing guys, anong spacing na to? Ito, 2.5. 1 is lang yun, di ba? Ipilitary with tayo guys. Oh, paano na yun? 10.8 kilopascal. So, dalawa yan, times 2. Ano ba sabi? Dead load lang pala. Nasabi pa yung bida kalagin guys. So, dead load lang muna, itong 4.8. So, ito guys, gagawin din natin mamaya, may total load. Ito live load, ito dead load, ito total. So, here, ano mo na ready. So, ang dead load lang po, due to the alarm,
due to DL only. So rate ko sa CG guys, is equal to, ito gagamitin na, 4.8 lang. Multiply by the width of 2.5. Kaya lang, galing yan sa slab. Tapos, yun yung tayo, beam weight. Beam weight ng CG guys, yung nilugaring 86, gawing newtons, divide 1,000. So, kilonewton per meter na rin yan. So, ganito guys. Science. 12.84. Diba? Parang very heavy naman. Kaya lang, unfortunately, nasa bandang dulo siya. So, baka mamaya, naubos yung oras or napagod na, load computation ako tayo din. Ang K68, uniform distributed load sa BF naman. O, BF guys is also an inferior beam. Pero light load lang. Kung BQLL only, WBF ko po is light load 6 Pascal. Tapos, sa multiply, inferior beam si BF, kung din, inferior weight 2.5. So, we have to add the beam weight. Hindi na. Kasi light load ang usapan, wala namang self-weight sa light load. So, yun. Kung pinakamadali para sa 68, ayan, hindi pa rin umabot sa 70. Sayang naman. Okay? Hindi na pang MBRR. Okay, kilonewton per meter. Baka naman namin, nasa pag-ibig sa beam weight, baka inadyo rin dito. Guys, sa code. Ito ata yung nag-30. Pag dinagdag nyo pa yung beam weight. Okay, live load only includes live load. No self-weight. Okay? Biglang nagkaroon ng buhay yung beam nyo, kailangan nyo sa ano ha? O last, 69. Total concentrated load sa support H. So kung support H guys, anong tributary area ng support H? Eh di ba, apat na poste yan. Yung buong sangit, pagkakatian lang nila yan. Di ba yung tributary area method? So anong dimension ko po covered para dito kay H? Ito po ay 4, at ito po ay, then yung 2.5 sa ng 8.75. So parang P-call. Mag-P-call tayo dito guys. Taga sa 69 pa, no? Mag-P-call. Okay, yung P-call natin po, parang H, floor load, di ba? Na total ha, ang tanong total. So I will now use 10.8 kilopascal. Okay, the tributary area po is 3.75 by 4. Now, may kulang pa dyan. Anong kulang? Kasi ito 10.8 includes what? Includes floor load, even the weight of the slab, live load, lahat, kompleto. So anong kulang pa dito guys? Do not forget that the column will also carry the beam weight. Ito, ito. And paano naman susolve nun? Kung ito po ay capital W tributary area, paano naman guys pag beam weight? Sabi ko na lang dito sa baba. Halimbawa, ano muna, si CG. So ito yung multiply guys, yung beam weight niya. Si CG po ay 86 by 9.81 by divided by 1,000. So ito, small letter W lang. Tapos siya dapat i-multiply para ang unit niya ay kilonewton. So ito kilopascal, ito square meter. So kilonewton siya. Ito guys, sa length naman. So anong length ng CG na cover ng tributary niya? Hindi pa 4 lang. Length naman ito guys. Parameter. O si An pa lang yan, si CG pa lang yan. Si DH is a different member. Naiba rin ng weight, no? Tama din natin yan. We have 97. Anong length? 4 lang din. So last, si ano naman, EFGH. Nasaan ba yun? Nasaan ka? EF. Ito rin yun, EH din pala yun guys. So mga parehas lang sila ni DH. Pero, iba yung length niya. Pwede na lang, pwede naman. Dito ko na lang lagay. Plus, anong length? Kasi naman ang weight, diba? So anong length niya? 3.75. Ano na? Palagyan natin doble yung ano. So note ko na lang na ito ho, si CG. Ito si DH. Ito si DH. So ilan po ang people at H. Alright. Kung may height pa yung column, dagdag kaya hindi naman namin nasama yun. So 173, ha? 172, 6, 172 daw, 0.75. So that's letter D guys. Sayang, may madali para sa dulo. Okay, sige. Last two situation, kakayanin natin. Pero okay na ba unahin ko na yung 25? Kasi, dali yung 26, 24 medyo nakaka. Medyo, ano yan eh. Idol si Mag-Black si Romy, si Reda kayo natin dyan. May lupa ba naman ikaw, may tubig ka pa, kulang na lang, kung apoy dito, kasi may matay dyan. Yan, so, itutulog ko na lang, para si the best for last. Okay, kasi mukhang mapupuksa tayo. At least, payapa pa yung buhay natin sa number 20 tayo. And kung hindi lang namabuti ng oras, makipagpabukas. Okay, 25 muna, hindi ko lang. Unahin ko lang yung 25. At least statics muna, dali mo na. So, base dun sa poll, tingnan din natin, mula 70. Ayan na nga, no? So, mga talaga na nakikita rin natin sa ating pong pinaka-analysis na mukhang masumpa-sumpa yung integration 24. So, ako naman na mismo nag-alit na nag-designate. Na difficult problem po yan 24. Pero lumabas yan guys. Last year, huling labas yan sa December, lumabas din yan way before mga 2013, 2014. Okay? So anyways, skip muna. Ready tayo sa dulo. Dito na lang muna guys, pambawi muna sa 2025. We have here statics. So base sa poll, 73, 74. Ba't ganun? Ang mababa din. Okay? Pero at least majority siya guys. Hindi tulad dito sa situation 24, no? Pumapangatlo, pumapangalawa lang ka. So let's see what happened. So determine the reaction at post A. So in 3D guys, kung the-drawing natin yan, anong itsura niya sa 3D? Nandito yung poste ko doon sa A, para A. Tapos may W dito guys. Yung W. W is 150. Nang location daw, 0.5 sa left. Epicenter ko bow. Tapos nandito po si B sa si C. May RB ako sa RC. Okay? So ito yung mag-distribute nila. Ayan. Now, kung tap nyo guys, mas madali ko makita kung ano ba yung POV. Tapos mag-LOS na lang ako dito, no? Para madali. So ano ba yung angle sa pagitan nila guys? Okay? Kasi equally distributed naman daw ito. Equally spaced. So kung 360 yung buo, yun yung angle sa pagitan nila guys, tatlo. Is it 60? It's 120 actually. Diba? Ikaw 120 isang buo, pati ito tatlo. So kung nag-draw ako ng line dito guys, symmetric naman siya. So yun yung 60. Yung angle lang po relative dito. So ibig sabihin, itong part na to guys, pwede ko ma-solve yung distance sa x at sa y. Kasi kung 60 to, and then given din naman yung diameter ng steel plate. So radius na yan, 0.9 lang, no? Solvable po ito.
X and Y na lang kung tawagin natin. So dito sa 3D guys, ito yun. Tapos si Y after that. Ito si X. So yung tinutukoy na distance X ko dyan, eh huwag na lang pala X kasi may X na rin kanina. N yun na lang. Sorry, okay. Okay, ano na lang. A na lang, tsaka B. Okay, so tinutukoy dyan ang distances guys. Ito lang din. Yung distance itong RD. RD ko guys. Okay, na-solve mo build. Right side mo factors lang. 0.9, A, B. What is A? 0.9 sine of. Password dito guys, password. 2013 ata. Okay? Password, okay? So 0.9. Ayun lang pala. Cosine pala sa integral dito. And then opposite tayo guys. Kung magagamit yung B, but I don't think magagamit yung B guys. Kasi ang LOS na useful dyan, anong LOS guys? Ito yung tingnan. Y or X? So 0.779 daw. Kung wala ka lang nakakasundo ko ng LOS kayo gamitin. Yung A ba yun? Yung 0.779? O yung B? Yung A, what is 0.9 cosine 60? I think half lang yun eh. Hindi pa 0.1 yun. O pag nag-LOS ako guys, sabi nyo nga, y-axis din. Sabi naman lahat. Doon kasi natin visible yung ano. Doon visible si RA. Doon visible si rate. Doon visible si RBRC, overlapping. Ito yung A guys, from the center. Ito naman X. Diba? Kasi ito yung radius 0.9 meter. A dito guys, 0.9 din. Now, to solve for RA, saan maganda? Anong magandang solution guys? Moment sa center, gusto nyo? Tapos magano tayo? Summation forces vertical? Wag na. Bakit hindi dadapang center kung pwede namang recta na lang? Moment sa B or C, di ba? Para tanggal na agad yung dalawa. Diba, Chi? So, that's it. So, summation moment at B or C, di ba? So, RA ko, anong level ang RA guys? Ano yung geometry? Hindi ba 0.9 plus A? Nakita ba yan? Yung X natin is 0.5. How about the cell weight guys? What will be the lever arm of this 150 Newton load? From B ha, from B. So, agree ba? That is also 0.9 plus 0.45. Pero bawasan ko ng 0.5. Agreement. So, with that, how much is RA? And, bakit kaya mababa guys? Imagine ha, 38%. Mababa po yan. For a simple statics na problem. With moment lang naman ang ating solution. So, anong nangyari? May mga napalabachi ba kayo? May mga sagotis? Siyempre meron. No? Kasi sinolve ko pa rin no? Ang mga incorrect solution. For that. Yeah, actually guys, ang galing no? Meron ko lang naisip ko. Kasi sinolve ko yan guys, na 45 to ginawa. Angle 45 degrees. Kasi baka ang interpretation nyo is equally space o baka pa-quadrant lang sa ano. So, di ba? May naisip ko pala yun. Which is wrong. Na at least ngayon, maano natin. Ma-verify kung paano natin interpret yung equal space, yung tatlo yung tinutukoy guys. Not just the angle here. Kaya yung pa pala, ginawa 45. Aray ko po. Mamamali talaga yan guys. Okay, so 60 yan, 120 each angle. That's na natin. Okay po? Hindi ba siguro kinansya na lang? Baka hindi ba yun? Ulugit na ito. Ganon. So sayang. Okay, kasi ang 74 guys, apektado. Kasi if you take summation forces vertical, solvable yung RBRC. You have E50 upward, RC pataas, RC pataas, minus 150. So kung mamali kayo sa RA, apektado si RD. Eh, yan lang din kasi yung ano eh. Magiging solution natin. Ilan po ang RBRC na magkapantay naman? At actually, pag nag-LOSX kayo, doon yung makikita na equal yung value ng RBRC. No? By LOS X-axis. Nakikita nyo na silang dalawa lang yung magpupuntahan kayo dito. So, 250. Siyempre, expect nyo naman guys, na pag ginamit yung lahat ng option sa 73, makikita nyo sa 74. Kasi ano yun eh, collaboration ba, magkakamag-anak. Okay? So, 250 guys, ang ating sagot. And last one, dito sa mission F din versus sa 70. Yeah, yun nga. Ano kasi siya, alter to love ganun, magka-partner. 75 naman, last item, ayun na natin ito yung ay ata 30%. Determine the action at pulse considering the weight of the plate if it has a thickness of 16 mm. Oh, dali-dali ko lang ba ng cell weight? So, okay lang ba? Ito na lang din yung POV ko. Tapos, saan ako magmamomate guys? Para masolve yung RC. Solve nyo pa lang yung cell weight complete. Okay lang. So, weight ng plate na lang, WP na lang po. So, WP is gamma volume. Ang gamma ko, 77. Ang volume ko guys, circular parang cylinder na manipis. Diameter niya 1.8. Ang thickness niya po is nakasan ka na. Dito ating dito sa 75. Ayun, 16 mm. 0.016. So, dito si weight ng plate. Actually, dapat newtons no. 3 times na lang ng guys, 1,000. Para newtons to, newtons yung ano. So, 3,000, 135 ganyan. Sakto ba o hindi? 0.05 kung hindi ko na. So, moment ako saan? Sa A. Kasi yung A, hindi naman kailangan eh. So, RD po or RC ay counterclockwise with lever arm 0.9 plus 0.45. And okay lang ba i-times ko po to? Bakit pa times ko to? Because RD is equal to RD. Okay, what else? The surface of the plate na acting sa kanyang sariling bigat. Surface of L2. And of course, yung 180, 0.5 naman. Okay, so nagkamali kayo dito sa A, yun, apektado rin pala itong 75. Maasin. Okay, so ilanis ko guys, si RC. Inside angle. Actually, hindi naman siya totally kailangan ng principle talaga ng mga inside angle. No? Try ko function ng delta. So, dito ko lang, if you have a circle here guys, equal space, yan. Para ka lang may 360 divided by 3. So, 120 degrees yun, di ba? Hindi ko 120 yan. Ang next concept nandiyan guys, LOS na. Statics na po, no? So, LOS na sa Y, ang makikita mong distance na kailangan is ito po, no? Si A. Na again, pwede nga natin gamitan lang. Try ko lang siya guys, hindi na yung describe angle pa. Huwag na kayong gumawa ng ganito, may mga nakikita ko, peripheral pa eh. Mga ganyan pa oh. Huwag na yan guys, hindi naman na kailangan yan. Yan po yung peripheral. Hindi naman kailangan, you know.
ano na lalayo lang kayo sa katotohanan. Where in fact, you only need yung mga lever arm papunta dun sa may center. Okay? So, okay lang yun guys. Kasi at least kahit naman gawin nyo to, wala naman yung papapalit. So, parang hindi nyo naman nagagado. Ang ano doon, appreciate lang at least may teamwork kayo. Diba? At least sinubukan. At least may nag-isip na baka pwede gawin. Kaya na medyo malayo nga lang doon sa akin. Kailangan natin na. Okay po, partial points na lang daw para doon sa mga iba yung ginawa. Okay, yes? So, gawin na natin si situation 24. Ready na ba ang lahat? Sige, saka natin sa 24 para hindi tayo ng mga hindi na. Okay? Huwag mo na akong iwan. Yung mga tubig para ready na. Hindi lang. Sarap. Sarap. Okay ba? Ang tubig. Bigyan mo parang ng hydration. Okay, 24. O, ito na. Tignan natin. Automatic problem. So, number 1, ang baba. Actually, mahaba lang dyan, guys. Kasi itong 70. Then the rest, will follow naman na. Patuloy. Okay, meron tayong KA. So, as you know, convert natin yan, guys. Pero sabi ko nga, pwede na rin naman yung anis. I-diretso ko na lang. Okay? So, ganito yung gusto kong gawin, guys. Kasi ipapa-imagine ko muna sa inyo, no? Di ba may pader yan? Tapos series kasi yan eh. Series, hindi lang tayo basta mag-consider ng 1 meters. So, ito po, nakasuporta dito, guys. Meron dyang parang kahoy siguro. Tapos, meron siyang strap. Ganun yun. Tapos nakakapo siya, guys. Ang tinako, ganun. Doon sa lupa. Ren. And mahaba pa yan, guys. Continuous pa yan, no? Hindi lang natin makakita sa drawing. Yan po ay madami. Okay po? So, ang gagawin ko na lang, para, kasi instead of 1 meters, kukuha na ako ng tributary area ng isang flat. Okay? So, again, kukuha lang ako ng straight niya. So, parang yung kalahati sa left, kalahati po sa right. Kung baga, guys, diba? So, half, dito, half dito. So, siya. Ang kanin siya na. So, kung front view, parang namin yung POV. Kasi isuwa niya sa front view, diba? So, yan yung strap, basta hindi mga tako. Hindi mga tako yan, basta yung pongpon, yung sorry pa. Sa lupa. Nakakat yan. Okay. So, tributary area, guys, kuha lang ito. We have the tributary area. Ano ba tayong tributary area? Ano kaya yung tributary area? Ito, ayun, slats, 3 meters spacing. Perfect. Di ba? Kaya naman eh. Diba? That's like mo siya. Hindi talaga strats. Okay lang ba? Consider ka na yung 3 meters. Consider ka na yan, guys. Okay, imagine nyo, may 3 meters tayo lakad. Tapos naka-range ko. And ang goal ko, mahanap ko man lang yung reaction ng flat na to. Okay, times yung gano'n. Wala na lang. T, sub, T, okay, tapos meron tayo ditong lupa. Meron din tayo tubig dito, guys. Pwede naman gawin, hydrostatic force na lang din, guys. Again ha, ito po ay may lapad na 3 meters. So, imagine nyo guys, pasang portion po dito sa may kanan, hydrostatic force na lang. Kung hindi natin daanin sa pressure, ano lang yun? Mapapagod tayo, diba? Kasi meron tayo nag-drive na dyan eh. Okay na, ang ating pong force equivalent sa tubig ay hydrostatic. At the same time, ano pa? Alam din natin yung ano yan. Lever arm sa baba, it is what? 1/3 lang din ng HP. Tama? Baka hindi. Ang particle. Okay, eh dito naman natin HP, ano? 2.0. Eh di okay tayo dito ha, karang problema. Dito naman guys sa lupa, sa kabila. Ito yung position doon na pagmamit natin. Di ba dito po sa may soil, di ba linear varying din? Pero alam niyo ba guys, kasi binadaan ko lagi di ba sa pressure diagram ng soil. Pero alam niyo ba, pwede rin gamit H-bar area sa retaining wall. Na ito po, triangular din naman yung shape niyan. Tapos meron din siya equivalent force. And actually, same lang din siya sa gamma H-bar area. Ano lang different? Lalagyan ko lang na shaping. Pero gamma H-bar area na rin yun. Now, sinanay ko na kayo guys sa retaining wall sa geotech, no? Na may pressure diagram. Kasi nga, what if mapasa yung foil? What if halo yung tubig? Kaya kailangan talagang atake ng diagram. So, pwede nyo siyang i-direct sa gamma H-bar area guys, if and only if, yan po ay dry lang. No, dry yung soil. Kaya naman, saturated pero di wala yung soil sa water. Ganun. Okay? So, yan. Kaya, okay na yan guys. And ganun din, ano kaya yung kanyang distance from the bottom? Upper boring scene. 1/3 lang din. Kasi triangular yung shape, di ba? So, pwede nyo isipin guys, na ito rin po ay 1/3. So, from the bottom din yan, no? 1/3 ng alin. Itong total na to guys. So, H na natin. So, ready na? O, yung ano muna guys, mga forces. So, soil muna. Sa soil, yung KA, gamma H-bar area. So, anong KA ko? Given naman ha, 1/3. Anong gamma ko sa soil? 17.3. Anong H-bar natin? Ano ba yung total height na to? Pwede pa solve? Ilan yung H2 plus H1? 5.4. So, H-bar ko half niyan. Ang area ko, 5.4 by 3. Ilan siya sa soil? Tapos si water din. Gamma H-bar area dito guys. Yan. So, paano nakibalik kahapon yan? Kinay ko H1. 2.7 over 2 by 2. Okay? Alam mo kayo makagripan ha? Ayan. Alam ko na yan, kung pinagalitin yan eh. 252.23. How about yung S ng water? Ilan yan siya? $107.27. This is kilo. So, pwede lang i-solve guys yung class. Yung force dun sa sprat natin. So, sabihin tayo ng moment sa gauge. Sa the base lang naman. Tayo start siguro with tension na ng sprat na ang layo ay H1 eh, no? 2.1. Yun na. Malapit yan guys. Basta masolve niyo yung tension sprat. Tapos yung ano natin guys, F water, perfect clockwise din. Ang lever arm niya, 1/3 naman. Ng 2.7. Kaso mukhang kaya naman pa rin. Madami lang talaga tayong ano guys. So 252.23, 1/3 of 5.4. Saan nagugutom na natin? Okay. Ilang po si leader?
tension po acting. Tapos, parang gagamitin yan sa competition. Malalaman natin. Okay, so let's compare. 100, 70. Yung weird. Pag gumagabi kumukulit siya. Okay, 174.22. Ay, sa Jesus pala yun. 174.22. Pero hindi yan yung tanong ha. Hinahanap kasi design moment daw nung strat na yan. Okay, tapos meron tayo dito. Ang design moment, syempre, kulang tayo sa maximum moment, no? Ang ating strat, ang ating team. Okay, yung padalag ng trap, no? Siyempre, tayo consistent lang. Hindi pa yung final answer, guys. Okay, pero ng moment. So, balikan ko na idea, guys, na yung beam po natin. Actually, beam siya, ayun, parang beam. Pag ganyan yung pakapa. Pag ganyan kasi yan. Sabay na to. Yan. Pag ganyan siya, guys. Kasi ito, may tusok po. Parang drawing ka naman dito, guys. So, imagine nyo lang, parang ilalatag ko sa guys, in a way na ganun yung itsura. Continuous kasi yan, diba? Continuous. So, pag ganito lang pala. Yung drawing ko kanina. Yung drawing natin na, yung ganito yung itsura nung strat natin. Nandito yung ano niya, forces. Yan, pwede dito, pwede dito. Okay? Na ano naman goal natin nangyari dito, guys? We wanted to solve for the moment out. Kasi ito, guys, for sure mag-event po di ba? Now, gawin natin, parang ang nangyari kasi, guys, na-solve natin yung reaction. Kasi reaction na yun ng ano, di ba? We have the load to be carried by the beam. So, pwede siyang convert, guys, into a uniform load on the other side. Ganyan. Tapos with that, pwede natin siyang i-solve by cut isolate. Yun yung moment. So, last na po, guys, kailangan ko lang solve ng W dito. Tapos kailangan ko lang po siyang i-cut isolate na. So, try na natin. Actually, W na yan, simple lang eh. Di ba ano yan? Force, ito again, para siyang backtracking. Ang PV value natin, guys, is 3 meters. So, kung gusto mong ma-solve, well, given yung reaction, gusto mong ma-solve yung load na ginagari, divide naman siya ng PV value. So, W170.22 divided by 3 meters. So, ano po yung intensity ng load? Equivalent na nag-a-act sa ating pong beam. Ilan siya, guys? Ayan. Kasi pwede ko-explain siya sa simplest way. Kasi nga baka mag-ultima, bakit hindi na nagkaroon ng uniform load over? Kasi mag-bend po yan eventually. Ang nangyari lang, parang yung na-solve kasi natin guys, is the reaction nung beam na yun. Nag-reorientation. So parang binabacktracking natin na, okay, from the reaction of the strat, ano yung uniform load? Hindi yan. Okay, so you have 56.74. Okay, so pwede ko nang i-arrange guys, no? Pwede ko nang siya i-arrange. Para talagang moment yung masasolve natin. So hati-hati ko na lang. Hinahanap na kayo, hati-hati pa kayo, no? Perfect. Perfect body with a perfect mind. Ano? Okay, so may double ako dito, di ba? Solve na natin. Now yung reaction kaya guys, what will happen sa tingin niya? So, sige, dugtong-dugtong yan. Kaya since pinagtagpi-tagpi ko guys, ano nangyari sa 170.20? Diba, ito, parang pinagtagpi guys. Ito parang i-highlight ko na lang. Diba, yung portion na to, ito yan. Na, again, may karugtong din yan sa kabila, ha? So, what will happen? Hati-hati yan, no? 170.20, ilan yung kalahati na. So, parang ganito kami siya guys. Ito, ito, ito. Okay, pakalayo. Yan, so, kinahin naman pala natin. Ito lang yung nakakagod dyan guys, yung part na to. Na actually, kung isipin, parang lang din siya, simple supported. Na ano po yung magiging maximum moment guys, if you have a uniform load na 56.72. Hindi pala. Okay. So, hindi na nagmamatter yung reaction dito. Pasalam natin yung total nito guys. Yung 170.22. So, yung total. The maximum moment po for that particular loading ay WR square. So, 56.74 D square divided by. Na, yun lang yung ano dyan. Goal. Is it 63 or 85? Hindi mo ito yung sagot ako nakikita. 63 point. Ito yung nasa choices. Malinaw yung chi. Oh, pag meron ka na ng 70 guys, solve ko ng 71. Kasi if the depth daw po is 300, ano daw yung width? Kung ang bending natin ang i-design. So, allow ko factor tayo guys. Ano to? Takpan na. 14.7. Allow natin 14.7 ang actual ko, MT over I. So, 63.83 million. Half ng 300 ng C. Plus BH cube over 12. Hindi naman siya after choices guys. Pero yung given most likely, pwedeng, yung given. Pero pwede rin i-modify kasi naman. Pakyas, ilanis. Ito yan guys. Flat. Yung reaction yun. Okay lang sige guys, pag out. Yung lang paalap. Meron pa. Ito ito. Mas multiply nyo na lang yan. Baka mamaya, sinisip ko ba yan lang. Mas multiply na lang para mag-diretso. 289.48. Ito chip ko kasi ilalit yung unknown. Yan ay tunay diba? Ay, nililis na natin guys ngayon ha, yung T-Sat. Lahat naman daw ata na i-code na sabi ni sister. Sister, sabi yung adding just yan. Okay, sabi dito naman, about naman sa shear. Nawawala rin yung base, pero yung depth dito naman. Yun din, allowable, equal to after. Pag rectangular guys, anong shear natin? 3D over 2A. Kanina kasi MC over I lang. So actually, VQ over ID. Pero syempre, dahil ilan lang naman yung shape na pwede natin, na papamilarize naman na. So 3D over 2A. Okay? Tapos yung allowable natin guys, is given naman as 1.42. So, anong shear natin guys? Ito yung shear natin yung reaction namin dito. Nahati nyo na ba ito guys? Ito yung 170.22. 85 ba yan? 170.22. 85.11. So, the reaction ko is also the shear diba? So, lagi ko na. 3, 85.11, divided by 2A. So,
So, the area po is base 5. Ay, 6 p.m. Hindi, yung sagot, hindi yung oras, 246.46. Or this is 250 p.m. Ayan, so binulo ko talaga yan guys, kasi na, medyo, ano siya, draining. Yung shear guys is also the reaction, di ba? Pag pinagpitag-pitasin natin yung strap. Kasi para din siyang continuous, pero inassume na lang natin guys, may pagiging continuous niya, para ganito lang din yung shear diagram. Yung reaction kanina ng 170, mahati lang din sa talaga. No? Parang ganun lang yung assumption. Okay po, so that's it for our problem. Now, medyo natambakan ako guys ng PM. Unfortunately, hindi ko kasi nababasa na yung PM sa 30 and medyo madaming space solve today. So I hope nasagot ko naman. Kung meron kayong tanong, try natin sa Discord. Kaya medyo 55 messages kasi yung nandito sa PM, hindi ko pa nabubuklat. Ni-insta, okay? So yan ko muna. I-release ko muna ang Kraken. Hindi mo get kung tama ng girl. Papakalbo na ako. Never again. Okay. Hindi ko na alam ito ako nagpakalbo dati. Kasi mga friends ko, di ba na ako sinabihan na makapakong tanga doon. Guys, sige, we have here. Ay, kung pala sa kabila ko kayo dito. Okay. Google Forms. Again ha, kung ano man po yung maging result ng ating final three boards, huwag po tayo magkakapekto. Hindi po ito ang magdidikta ng inyong magiging actual scores. Okay, hindi ko basihan. Hindi po ito yung, hindi naman kung ano yung lumabas exactly dito sa pre-boards 2, yun na rin ba yung nalabas. Kung malawak, marami pa tayong ano guys, baon, di ba? Mula Mac boards, isa-1 hanggang P-Pad 7. Malay niyo yung mga favorites nyo, yung mabundot, di ba? Okay, so again, hindi po tayo dapat magpa-apekto sa kung ano man yung kalalabasan ng results nito. Gawin natin itong basihan sa kung ano yung kailangan pa natin tama. Yun pero guys, yung gagamitin natin na sa tool para ma-improve pa yung sarili. Saan natitira ka? Okay, oras para makita paano. Medyo soft, ano na lang dapat. Soft touch. Okay, sige. Hindi ko na. Lalabas ko na. Ito na malapit na. Okay? So, send email. Pacheck na lang po kung dumating na ba sa inyong mga tahanan. Okay, ayan na. Send. Pacheck naman if may nag-send pa kayong email. Kamusta naman? So, for the average, ang average kasi natin guys, 50% to less than 50. So, kung makakakuha man din less than 50 guys, again, hindi po yung hindi po ibig sabihin ay makakagalan din ang score. So, pakinggan nyo lagi yung testimonial ng mga students na lagi pong mas mataas yung difficulty ng papers natin. Okay? So, okay po. Kailangan, bukas guys, tayo magkikita-kita muli for the final computation natin. Nagagamit tayo ng OneNote. So, bukas na po yun. And 9 AM na lang ulit. And tayo po ay magsisimula sa MSTC. So, bukas guys, sabi ko nga, selected topic. Kasi selected edit medyo madami. Silipin ko lang ng bahagya ng MSTC. Yun ako yung summary. So, diba? 39% naman yung average. So, mga madami naman yung for sure. Okay, so check natin po sa bukas nito. Paano natin ito? Salamat, thank you so much for this wonderful day. At I know lahat po ay kinakabahan na, but magpulong-pulong tayo masama-sama na pakalmahin ang bawat isa. So again, please avoid reading mga fake news. Kasi guys, sa linggo po, asahan nyo na maraming mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon, tulad ng bawal daw ang ganito ganyan, yung bawal yung sapatos daw, dapat block. Wala, sabi. Okay, may mga ganun kayo marinig na again, wala kayong ibang dapat pakinggan, yung KST. Okay na, bawal na ganito ganyan. Marami yan guys, na posibleng mapasa nyo sa FB group. So pag ganun guys, i-verify nyo muna kung totoo, saka nyo i-share sa group. Kasi baka mamaya, mahawa, di ba? Yung suspense na exam, baka mamaya biglang may magpakalat, di ba? Alam niyo naman, marami po kasing, modus. That is what, para magpanik yung mga student, and syempre, konti na lang kalaban. So, di ba? Pag napapanik mo yung kalaban guys, syempre pagdating sa scoring, mas mataas pa rin. Nagpakalat natin. So, gano'n, again, nagpapakabay tayo, everyone to, if you want to conduct the exam, sinusin naman, di ba? So, yun lang. Verify first, before natin pakalat. Updates on exam. Okay, and ganas din naman ako, no? Ako yung naman magsasabi kasi may mangyayari ko this coming week. Okay, now, thank you so much sa isang buong araw na pagsasama natin. And so, see you tomorrow for another full day. So, take a rest, then, abangan nyo na lang po yung PDF at yung recording. Medyo late lang ako post. Saan nyo na, no? But within the day naman natin kita-try. Okay po, yun na po. Thank you so much. Goodbye and Happy New Year. And good luck to all of us. At mag-aral pa ng mabuti sa araw. Now po, thank you so much. Boss. Thank you well. Thank you, sir. Good day, sir.